Boruto 2 Blue Vortex Chapter 11 Full Review. Huwag na nga nating patagalin, pakilig na lang mga idol saglit dan atin na ngang simulan. Ang chapter cover nga para dito ay si Hidari at may title nga itong True Power. Dahil dito na nga sa chapter na ito ipapakita sa atin ni Jura ang tunay niyang lakas na comparable nga at even greater nga kesa kay Ishiki Otsutsuki. Sa unang panel nga ipinagpatuloy dito yung mga pangyayari sa nakaraang chapter matapos ngang matuhog ni Jura itong si Inojin at matapos ma-awaken ni Himawari ang kapangyarihan ng Nine-Tailed Beast na si Kurama. Nagtataka nga dito si Jura dahil kahit alam na nga niya na ang chakra nga ng Nine-Tails yung dahilan kung bakit biglang may pagbabago sa state ni Himawari, hindi nga daw ito normal at maikukumpara sa mga normal na Jinchuriki. What is this? Sabi niya. Nagulat nga rin si Jura dahil yung kanang bintingan ni Himawari na binali niya sa nakaraang chapter fully healed na. Matapos ngang makaalis nitong si Himawari, sa wood style ni Jura ay agad nga niyang nilapitan si Inojin at tinanggal nga itong si Inojin sa pagkakatuhog. Nagulat pa nga dito si Shikadai dahil delikado nga yung ginawa nitong si Himawari, pero dito nga nagulat siya dahil pagkalapag nga mismo ni Inojin sa sahig yung napakalaking butas nga sa kanyang katawan na gawa nga ng wood style ni Jura ay healed at sarado na. It shows nga nakakaibang level yung healing abilities nitong si Himawari guys na kaya nga rin niyang ipasa sa iba. Mas matindi pa nga ito kaysa kay Naruto noon at incomplete control nga dito si Himawari guys. Nagagawa nga niyang makipag-usap ng kalmado dito. Hindi nga siya nagra-rampage dito at nawawalan ng control sa sarili. Dito nga sinabi ni Hima na hindi nga daw siya sigurado kung fully healed na itong si Inojin kaya mas makakasigurado nga daw sila kung dadalhin nila itong si Inojin sa ospital. Then tinanong nga dito ni Shikadai kung ano nga daw ba itong bagong kapangyarihan ni Hima. Sumagot nga siya dito at sinabing hindi rin siya sigurado kung ano ito. Pero ito nga daw sigurado yung dahilan kung bakit siya ang target nitong si Jura. At kukumpirmahin nga daw niya kung totoo itong suspisyon na ito sa pamamagitan ng pakikipaglaban kay Jura. Patutumbahin nga daw niya itong halimaw na ito. Otherwise, kung hindi nga daw niya ito kayang gawin, ito na nga daw yung magiging katapusan nilang lahat. You guys get away now, considering na ako lang naman yung gusto ng halimaw na ito. Siguradong safe kayo as long as hindi kayo manggugulo. Noong sinabi nga ito ni Himawari hindi nga sang-ayon si Chocho dito nung una. Pero nagsalita nga dito si Shikadai at sinabing wala din naman silang magagawa kung tutulungan nila si Hima sa labanang ito. Sobrang hina nga nila especially ngayon kulang na sila ng team member. Ang importante nga daw ngayon ma-minimize nila yung tsansa ng pagkamatay ng bawat isa sa kanila. Yun nga daw yung gustong mangyari ni Hima. Pinuri pa nga dito ni Jura yung desisyon dito ni Shikadai. I shall remember your name, sabi dito ni Jura. Let's meet again someday. Parang foreshadowing nga ito guys na magtatagpo nga ulit itong si Shikadai at itong si Jura sa hinaharap. So for what reason hindi natin alam. Dito nga gusto pa ring tulungan ni Chocho itong si Hima pero buo nga ang loob dito ni Hima at sinabi niya na ngayong mayroon na nga daw siyang ganitong level at klase ng kapangyarihan ay gusto nga daw ni Himawari na ipasan ang responsibilidad na kaakibat ng kapangyarihan na ito. Kumbaga with great power comes great responsibility nga guys, quoting Uncle Ben. At ito nga rin daw yung desisyon nitong si Himawari dahil ito nga rin daw yung pipiliing gawing desisyon ng kanyang big brother at kanyang ama, ang 7th Hokage na si Naruto sa ganitong klaseng sitwasyon. At dito nga ay nangako si Himawari na matapos nga ang labanang ito sasamahan nga daw niya si Chocho at kakain daw sila ng pancakes together. At dito na nga umalis ang Team 10 na iwan si Himawari at Jura at dito na nga magsisimula ang labanan sa pagitan ng dalawa. Madaming ang sinasabing katarantaduhan itong si Jura dito guys at to summarize na lang para mas madali, ang sinasabi nga niya dito ay hindi nga daw niya maintindihan kung bakit ngayon lang nila nagawang makapagdesisyon ng lohikal pertaining dito sa Team 10 members na sina Inojin, Shikadai at Chocho. Wala nga kasing alam or experience itong si Jura sa konsepto ng human emotions. Kaya naguluhan nga dito si Jura sa mga nangyari sa previous chapter na mga actions nga ni Inojin na hindi pinag-isipan. Yung pagtulong nga ni Inojin dito kay Himawari kahit alam naman niya sa loob-loob niya na hindi magiging effective yung mga atake niya dito kay Jura. Ang ending natuhog at mamamatay pa nga dapat dito si Inojin kung hindi siya na-heal dito ni Hima. At ang isa pa nga daw sa mga hindi maintindihan nitong utak baby na si Jura ay kung bakit nga daw ba biglang nagkaroon ng apoy sa loob ni Himawari na nagpasiklab nga ng bagong kapangyarihan. Isa nga daw ba itong aksidente o may connection nga ba ito sa nangyari kay Inojin? Masyadong inosente at hindi nga niya alam na yung ginawa nga niya kay Inojin yung naging meet siya sa awakening nitong si Himawari. Tangin na kahit ako nalulupitan sa galing ko mag-explain guys kaya saan kayo manonood wag nasa iba na hirap na hirap. Joke lang. Then dito nga nainis itong si Hima dahil sa daming ebas na sinasabi nitong si Jura at napasabi na lang dito si Hima ng
bitch ass up. Nigga, nobody asked you that a bitch ass thing. You better shut the fuck up before I knock your fucking head off your shoulders. Sabay straight jab dito sa sikmura nitong si Jura, then isang matinding kanan na nagpalipad nga kay Jura. Sobrang layo nga ng tinalsikan dito ni Jura, ngunit mukhang hindi nga siya nasaktan sa ginawa ni Hima. Agad nga siyang lumipad at sinugod si Hima mula sa ere, pero dito nga ay gumawa si Himawari ng Bijudama na nakakagulat nga guys. At dito nga ay huminto rin si Jura at kinontra ito gamit ang sarili niyang Bijudama. Nagresulta nga ito ng sobrang laking explosion, at dito nga ay nagsalita na naman si Jura dahil nasorpresa nga siya dito kay Hima na hindi nga lang daw pagdating sa lakas, kundi pag-control din ng Bijudama ay kaya ring gawin itong si Hima. Kakaibang araw itong si Himawari dahil mukhang hindi nga siya isang hamak na Jinchuriki lamang. Mas higit pa nga siya dito guys, mamaya masasagot kung bakit. Then dito nga biglang hinedbat ni Jura si Hima. Ito na nga yung unang physical attack na ginawa dito ni Jura against dito kay Himawari na naka Biju mode. Hindi nga kayang sundan dito ni Himawari yung bilis at lakas dito ni Jura. At tulad nga ng ginawa ni Jura kay Kawaki, ilang hits lang makikita nating tumba rin dito si Himawari. Kahit nga guys itong si Himawari na may sobrang taas na potensyal na lagpasan pa ang lakas ng kanyang predecessors tulad ni Naruto, ay durog pa rin dito kay Jura. At dito nga binanggit ni Jura na nagdesisyon nga daw siyang ilabas na yung little bit ng kanyang true power. Meaning hindi pa nga ipinapakita sa atin dito ni Jura yung tunay na extent ng lakas niya dahil wala pa ngang worthy na kalaban na may kakayahan na sapat na para seryosohin niyang tunay. Pero kahit papano nga mukhang nahigitan nga nitong si Hima yung ipinakita ni Kawaki sa chapter 8. Matapos nga yan napunta nga tayo dito sa Konoha sa laban ng Sarada et al versus Hidari. Matapos ngang tamaan ng Chidori bagsak dito si Hidari. Nagsalita nga dito si Sarada at sinabing, "Sino ka? Bakit mo kayang gamitin ng Chidori?" Then nagulat nga ang lahat noong nakita nilang naghil na yung butas sa kanang tagiliran ni Hidari na dulot nga ng Chidori ni Sarada. Then nagsalita nga si Hidari dito at tinanong kung Sharingan nga daw ba yung tawag sa mata na gamit ni Sarada at Chidori din daw ba yung tawag sa atake na ginamit niya earlier. Nagtataka nga daw siya kung bakit sobrang hirap daw nitong kontrolin, pero it seems na kailangan nga rin daw niya ng mata na katulad ng kay Sarada upang ma-master ito, ang Sharingan. Ang nakapagtataka nga dito guys ay kung bakit hindi kayang kontrolin ni Hidari yung Chidori ngayong meron naman siyang Rinnegan. Di ba nga Rinnegan yung final evolution ng Sharingan? Bakit nga ba hindi sapat yung Rinnegan para makontrol ang Chidori? Yan nga ang nakapagtataka at gagawan nga natin yan ng video in the future. Then nagtanong na naman dito si Konohamaru at tinanong kung ano nga daw ba yung connection ni Hidari kay Sasuke Uchiha. Ang sagot, I don't know who that is. Masyado ka nang maraming tinatanong sa akin. Who am I? Hindi ko alam. At yan din ang tanong na gusto kong masagot sa sarili ko. And that is why I came here to Konoha. Sagot ni Hidari. Then bigla nga nagsalita dito si Sumire at sinabi kay Konohamaru na protektahan daw itong si Sarada. Dahil in some way alam nga nitong si Sumire na ito ngang si Sarada yung target nitong si Hidari. I think, no, I know it. Yan nga yung sinabi dito ni Sumire. Nakakapagtaka nga guys dahil paano nga ba malalaman itong si Sumire na si Sarada ang target ni Hidari? Anong way, anong paraan? Mukhang may hidden powers nga itong si Sumire guys na hindi pa sinasabi sa atin. Ano nga kaya ito? Then dito nga ginamit ni Hidari ang claw marks para makapunta sa likod ni Sarada at gumamit ng lightning style. Na-stun nga dito si Sarada at kahit yung ninja nga na gustong tumulong kay Sarada nasunog lang din dahil sa fire style jutsu nitong si Hidari. At hindi nga gumagamit dito ng hand signs itong si Hidari guys. Pure instinct lang yung ginagawa dito ni Hidari. At dito na nga pumasok si Konohamaru gamit ang Rasengan na nagawa ngang iwasan ni Hidari ng walang kahirap-hirap. At biglang napunta sa likod nitong si Konohamaru itong si Hidari at tinatake nga siya dito gamit ang Chidori. Pero dito nga isinangga ito ni Konohamaru gamit ang Futon Rasen Shohiki or Wind Style Rasen Barricade. At sapat na nga ito para hindi siya tamaan directly ng Chidori. Pero yung pwersa nga nito guys naging sapat na para paliparin si Konohamaru ng malayo. Then itong natitirang ninja nga na nakalimutan ko na yung pangalan hindi nga nakagalaw sa sobrang takot. Ni hindi man lang winarningan dito si Sumire na parating na nga ang kalaban. Kaya nga dito nadali din si Sumire ng lightning style at natumba din. Nag-transition nga tayo dito at nakita nga rin natin na kahit itong si Himawari nga guys binubugbog na lang dito ni Jura at this point. Pinapatamaan pa ng point blank Bijudama pero nagagawa nga itong ihil kaagad-agad ni Hima dahil sa abilities ng QB. Ngunit kahit ganun nga, kahit nga daw outstanding yung healing power nitong si Hima,
Far beyond o higit na mas matindi kumpara sa kahit sinong tao o mga Jinchuriki na at this point nga ay tanging mga tail beasts lamang ang nagpo-possess sa ganitong level ng healing ability, ay hindi nga daw ito ideal para kay Himawari dahil unti-unti ngang humihina dito si Himawari sa kada heal na ginagawa niya. At natural nga daw ito, sabi ni Jura, dahil kahit anong heal nga daw ang gawin ni Hima hindi nga daw matatakasan ni Hima dito yung chakra expenditure na kaakibat nito. At kahit nga si Kurama dito guys ay nagsalita rin at sinabing ibang klaseng animal pala itong halimaw na kalaban nila, na kahit ikaw Hima na may sobrang taas na potensyal hindi kayang talunin. Ayaw nga daw itong aminin ni Kurama, pero sa laban ng ito nga daw totally outmatched sila at walang tsansang manalo. Then makikita nga natin dito si Delta at Kawaki na lumilipad papunta dito sa lokasyon ni Himawari. At dito nga ay pinipigilan dito ni Delta si Kawaki dahil pinapaalala nga niya dito yung pagdurog sa kanya ni Jura sa chapter 8. Kaya nga daw, what's the point? Babasurahin ka lang din nun, Kawaki. Pero dito nga ibuo ang loob ni Kawaki at gagawin nga daw niyang lahat ng makakaya niya. Dahil mukhang may pakinga rin talaga dito guys itong si Kawaki kay Himawari. At habang nag-uusap nga sila may biglang nag-zoom sa tabi nila na sobrang bilis o high speed talaga yung paglipad. At ito nga ay si Boruto. Sobrang bilis nga dito ni Boruto guys na kahit si Jura nga hindi nakapag-react dito noong mabilisang iniligtas ni Boruto si Himawari. Then bumalik nga tayo dito sa Konoha. Nagsalita nga si Hidari dito at sinabing wala nga akong ideya kung sino ako. Pero somehow, ang tanging alam at kilala ko lang noong time na nagkaroon ako ng consciousness at emotions at feelings at na-reborn bilang Shinju ay tanging ikaw lamang, Uchiha Sarada. So ikaw ang tatanungin ko. Bakit nga ba somehow ikaw ang target ko? Who are you? What will I gain if I devour you? Dito nga gustong i-absorb ni Hidari ang katawan ni Sarada. Pero dito nga nakita ni Sarada yung palaka na nakatayo sa poste. At may hawak nga itong square shape na bagay. Then nagsalita nga dito yung isang toad na nasa leeg ni Boruto at sinabing ang katagang, in position, Uchiha Sarada's location has been confirmed. At dito nga ginamit ni Boruto ang Flying Raijin Jutsu at nag-teleport dito sa lokasyon ng palaka na nakita ni Sarada. Then dito nga hinugot ni Boruto yung espada o kanyang katana at pinutol nga dito ang braso ni Jura at high speed. At dito na nga natin mukhang makikita ang tunay na laban sa pagitan nga ni Boruto at mga Shinju, na siguradong tutulungan nga ni Sarada at potentially Mitsuki dahil hindi pa nga dito pinapakita sa atin ni Sarada yung tunay na lakas ng kanyang Mangekyo Sharingan. At marami pa tayong tanong dito guys. Rasen Shohiki, ano yon? Symbols para sa Flying Raijin Jutsu at marami pang iba. Mag-subscribe kayo para updated kayo. At dyan na nga nagtatapos ang chapter 11 ng Boruto 2 Blue Vortex. See you sa susunod.